Samantala sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, tuwing 15 ng Mayo, ipinagdiriwang ang pista ni San Isidro Labrador. Kasabay po nito ang pagdiriwang rin ng iba't ibang pista sa lalawigan ng Quezon, kabilang na ang Pahiyas Festival. Alamin natin ang kwentong ito mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Noong unang panahon, bago dumating ang kolonyalismo, ang mga Pilipino ay may sarili ng pananampalataya. Taliwas ay tinuro sa atin na wala tayong relihiyon. Sa ating paniniwala na ang bathala at ang mga anito ng puno ang nagbibigay sa atin ng masaganang ani, nagkakaroon ng mga ritual ng pagsasayaw at pag-aalay ng mga ani sa mga ito. Dahil marami sa ating mga Pilipino ang magsasaka, isa sa mga santo na ating inangkin at lubos na ipinintuho ay si San Isidro Labrador, na ang kapistahan ay pumapatak tuwing Mayo 15. Si San Isidro ay isang ordinaryong magsasaka na taga Madrid na may asawa na naging santa rin, si Maria Toribia. Silang mag-asawa sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay ay mapagkawang gawa, nagpapakain ng mga mahihirap. Kaya naman, di umano, nakikita siyang tinutulungan ng mga anghel sa kanyang pagtatrabaho sa bukid. 884 years ago, May 15, 1130, namatay si San Isidro. Itinuturo ng kanyang buhay na walang pinipili ang pagpapakabuti, kahit ang mga ordinaryong tao ay maaaring magpakabanal at maging santo. Dahil marahil sa kanyang katayuan sa buhay, naging popular si San Isidro sa mga Pilipino, lalo na sa lalawigan ng Tayabas na ngayon ay Quezon. Panahon pa lamang ng pagdating ng mga Espanyol, bilang pagpapatuloy ng kanilang tradisyon ng kanilang mga ninuno, dinadala ng mga Tagalokban ang kanilang pinakamagagandang ani sa simbahan at ito ay binibindisyonan ng bilang forma ng pag-aalay. Hanggang ngayon, may iba't ibang pista sa lalawigan ng Quezon tuwing May 15. Nariyan ng Sabugan ng Biyaya Festival sa Agdangan, Agawan Festival sa Sariaya at ang Hagisan ng Suman Festival sa Tayabas. Ang pinakasikat na marahil ay sa Lucban, Quezon, ang Pahiyas. Noong May 1963, nakaisip ng gimmick ang tagapagtatag at Pangulo ng Arts Club ng Lucban na si Fernando Nanding Cadeliña Nanyawa at sinimulan ng 1963 Lucban Arts for Commerce and Industry Festival na isang trade fair, mga pagtatanghal na kultural, mga pakantes, mga parada at exhibit bilang pagdiriwang sa pista. Tinulungan siya sa pagtustos nito ni Antonio Tony Diallo. Hindi naglaon, dekada 1970, tinawag na ito ni Nanding Nanyawa ng Pahiyas, mula sa salitang payas, to decorate. Kung noon sa simbahan, dinadala ang ani, dahil lumalaki ang populasyon, sa bahay na ito ginagawa. Nagpapatalbugan ng mga bahay sa paglalagay ng mga disenyong keeping. Ang keeping ay mula sa salitang ugat na kipi o kinipi o kinikipi, kanin na pinipitpit upang mawala ang tubig nito. Opo, ang dekorasyon ay hindi lamang abubot. Kain po ito. Tuwing May 15, maging mga dayuhan ay tumutungo sa Lucban, hindi lamang para sa longganisa o pansit habhab, kundi upang makita ang tradisyong ito na sa katotohanan ay binagong anyo o inimbentong tradisyon lamang pala. Kinahaponan, ipoposisyon si San Isidro sa mga kalye ng Lucban. Sinasabing ang mentalidad ng fiesta ang isa sa nagpapahirap sa atin. Tinuruan daw tayo ng mga Espanyol na ipang-utang pa ang pinanghahanda natin. Ngunit, masasabing taal din itong Pilipino dahil ito ang manifestasyon natin na tayo ay isang bayang mapagpasalamat at mapagbigay. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.